Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang isa sa mga secret agent ng The Age is Right kahapon, si Arman Salon, na kung saan nag-viral po siya at pinag-uusapan sa mundo ng social media dahil nga po sa husay ng acting na pinakita niya sa Itbulaga stage at maging sa telebisyon. Maging si Maine Mendoza at ang iba pang mga host ng Itbulaga amazed na amazed kay Arman Salon. Katunayan po niyan, nagbahagi po ng video si Maine Mendoza sa kanyang social media account na kasama niya nga po itong si Arman Salon. Maging si Arman po mga kadabarkads, hindi po siya makapaniwala na nakasama niya na din itong mga iniidolo po nating host sa Itbulaga. Ayon nga po kay Arman kahapon na wini-wish niya lamang daw na maging sojo audience ng Itbulaga, pero hindi niya daw lubos akalain na isa siya sa magiging secret agent ng naturang programa. Sobrang pinasaya niya po mga kadabarkads ang lahat, lalo na nang maka-acting niya po si Ian Red. Merong ilang mga dabarkads na nagsasabi na sana daw kuhanin po ng Itbulaga dahil ang bilis nga daw po nitong mag-transformation. Kayo ba? Agree ba kayo sa ideyang ito? Please let me know mga kadabarkads, at ito nga po yung mga good comment, good feedback kay Arman Salon nang siya po ay umarte dito sa Itbulaga. Ipeplex ko na lamang sa mga screen po ninyo. Samantalang congratulations naman sa mga singing queens natin na talaga namang very successful ang kanilang naging performance sa Anilag Festival 2026 dito po sa Laguna. Katunayan po niyan, libo-libo mga taga Laguna po ang napasugod at pinasaya sa performance ng mga singing queens natin. Ayun nga dito, dinagsa ng libo-libong Lagunens ang Anilag Festival Level Up 2026 kung saan umapaw ang sigla at enerhiya sa isang makapigil hiningang gabi ng musika at kasiyahan. Hindi rin nagpahuli ang engranding fireworks display na lalong nagbigay kulay sa gabi na sinabayan ng hiyawan at palakpakan mula sa libo-libong manonood. Isang gabi ng musika, pagkakaisa at walang kapantay na saya. Patunay na mas pinalevel up pa ng Anilag Festival 2026 ang selebrasyon sa lalawigan ng Laguna. At nakita nga natin yung naging performance ng mga singing queens natin kahapon. Sobrang bigay todo po sila mga kadabarkads. Talagang well-trained po sila ng TBJ Production. And speaking of singing queens, mukhang namimiss na po ni SQ Jean ang Itbulaga stage. Ayun nga po sa binahagi niyang picture, "Hello, miss ko na itong couch and mirror." Na tila baga nagpapahappy ang mga kadabarkads na namimiss niya na pong mag-perform sa Itbulaga stage. Sana nga po magkaroon ulit sila ng schedule sa programa pong Itbulaga dahil sobrang namimiss na din po sila ng mga dabarkads natin. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang vacation ni Jose Manalo dito po sa Hong Kong. So day 2 na po nila ngayon mga kadabarkads, and talaga namang ine-enjoy, sinusulit ang bakasyon sa mga gala, sa pagkain, kasama po ang kanyang pamilya. Narito po ang ilang picture ni Jose Manalo kasama po si Mary Jane at syempre yung kanyang mga anak. Meron ding ilang mga fans na nakakilala po kay Jose Manalo and Mary Jane, and talaga namang nagpa-picture po sila mga kadabarkads. At sa mga nagtatanong kung kailan daw po ang uwi ni Jose Manalo, siguro by Miyerkules, live na live ang Itbulaga. Siguro nakabalik na po nun si Jose Manalo. Next topic naman, pag-usapan naman natin ang ganap kay Jerome Ibardome. So meron pong isang netizen na nanalo po ng VIP ticket for April 9 concert ni Jerome, si Ma'am Norma Montenola. Ayon nga po dito, kay Ma'am Norma Montenola, simula ng April 9, 2025 na bago ang everyday routine ng buhay ko. Dati po malungkot ako kasi nag-iisa na lang ako sa house. But noong narinig ko ang boses niya, ang lungkot ay napalitan ng saya at pakiramdam ko ay whole day is so complete dahil wala akong sawang pinapakinggan sa YouTube ang mga kanta niya.
After my morning prayer at until now, kalakip si Jerome ng aking mga dasal sa araw-araw sapagkat ang tagumpay niya ay tagumpay rin ng mga tagahanga tulad ko. Ngayon hindi na po ako nalulungkot kasi piling ko kasama ko siya sa pakikinig ng mga kanta niya. Salamat po Lord at ibinigay niyo sa amin si Jerome. Patuloy niyo siyang ingatan at pagpalain. Salamat po. Nakakatuwa ng mga kadaberkads dahil si Jerome Ibardome po ay nagiging inspirasyon sa iba. Si Jerome Ibardome po ang nagiging dahilan at rason para muli silang lumaban at bumangon. Pero ang nakakalungkot lang, hindi na po natin siya nakikita sa programang Itbulaga. Pero siguro sa GB5 magbabalik po yan kasama po ng kanyang girlfriend para muling lumaban sa GB5. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang write-ups na binahagi po ng Telenews. Ayon nga dito, Gabby Lopez nagmamakaawa kay business tycoon Manuel B. Pangilinan sa anong kapasidad para makapasok umano ang ANC sa Signal TV. Pansin niyo bang hindi si Carlo Katigbak ang nakikipagnegosasyon kay business tycoon Manuel B. Pangilinan, gayong siya ang kasalukuyang President and CEO ng ABS-CBN Studios? Bakit biglang pumasok at nagmamakaawa ngayon ang media mogul na si Gabby Lopez gayong wala na itong capacity as Chairman Emeritus at wala nang hinahawakang posisyon o kapangyarihan sa kahit anong organisasyon ng Lopez Group simula nagbitiw ito noong 2020. Matatandang ibinenta na rin ni Gabby Lopez ang kanyang shares at stocks sa kanyang kapatid at kay Carlo Katigbak mismo. Mukhang may mali sa mga napapabalita dahil kung wala nang kapangyarihan si Gabby Lopez sa kahit anong bahagi ng Lopez Group of Companies, anong saysay ang sinasabing negosasyon nito sa business tycoon Manuel P. Pangilinan? Hindi kaya nagmamakaawa lamang ang kabilang kampo para buhayin at pansinin ulit sila ni MVP dahil sa pagkalugi at pagbagsak ng ratings ng kanilang mga programa? Kung tutuusin sa mga pangyayari, nakikita nating mas lubhang maapektuhan ang ABS-CBN mula paalisin sila ng TV5. Sa mga tuwid, wala rin tayong naririnig na ganitong pag-uusap sa bakuran ng Media Quest. Kayong may mga bulong-bulungan sa atin sa mga tunay na mga pangyayari at galaw doon. Sa huli, ang masasabi lamang natin ay tuloy-tuloy ang pagpaproduce ng TV5 ng sarili at mga bagong programa nito. At nito ngang huli, nakipagsanib pwersa pa ito sa Viu, Netflix, Prime Video at gumugulong pa rin ang pag-uusap para sa GMA TV5 partnership at mukhang anytime ay magsisimula na nga ito. Well, kung saan naman sila kikita mga kadaberkads at magbe-benefit ang magkabilang panig, why not, diba? Dahil tayong mga viewers pa rin ang panalo dito sa dami ng mga programang pagpipilian po natin sa telebisyon. Kayo ba, agree ba kayo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.